Panginoon. Amen, no? So, napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya tayo pinagkukulang. Kung magkasakit man tayo ay may kagalingan dahil sa Kanya. Siya ang ating great healer. So, habang inaantay natin ang iba pa natin mga kasama, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin itong mga talagang sinulat sa aklat ni Job. Ang sabi dito, "Yet, if you devote your heart to Him and stretch out your hands to Him, if you put away the sin that is in your hand and allow no evil to dwell in your tent, then you will lift up your face without shame, you will stand firm and without fear. You will surely forget your trouble and recalling it only as waters gone by. Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. You will be secure because there is hope, and you will look about you and take your rest in safety. You will lie down with no one to make you afraid, and many will court your favor. But the eyes of the wicked will fail, and escape will elude them. Their hope will become a dying gasp." Ang ibig po sabihin nito, ang sabi, kapag inilaan natin ang ating puso sa Diyos at iunat, ang kanyang kamay daw ay iuunat niya hanggang atin. Ibig sabihin, hindi niya tayo pagpupulangin. At kung hindi tayo manatili sa kasalanan, ang sabi niya, we will stand firm without fear. Walang takot ang mararanasan natin. At ang sabi, you will be secure. Sigurado tayo. Walang kayang manakit sa atin. At sabi dito, and you will find favor. The eyes of the wicked will fail and escape will elude them. Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng mga kasalanan, ng mga kasamaan, for the meantime, masaya sila, mararanasan nila yung gusto nila, pero sa kalaunan, ano ang sabi ng Panginoon? Their hope will become a dying gasp. Ibig sabihin, ang kanilang pag-asa ay mamamatay na katulad ng ilaw. No? Sa ngayon, masaya sila, pero kalaunan, ang kanilang pag-asa ay kusang mananamlay at tuluyang mawawala. Tayo manalangin mga kapatid. Hulihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming kaniluluwalhati, sinasamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, na sa loob ng isang linggong nilakad namin ang iyong pagpapala, ang iyong kamay, ay patuloy namin nararanasan. Pagkamat napakainit ng panahon, Panginoon, hindi ito dahilan upang kami ay hindi makadalo sa mga gawain o mga pagtitipong banal. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pag-ibig sa amin. Na bagamat kami ay parang sumusuong sa yungib ng kamatayan, pero Panginoon, ang iyong kamay ay patuloy kaming inaabot. Patuloy kaming sinisecure, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Thank you, Lord Jesus. Sa amin pong patuloy na pagsamba sa iyo, amin pong niluluwalhati ang iyong pangalan, tinataas ka po namin sa pinakamataas na antas, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inadalangin ko po, O Diyos, ang mga kapatiran na wala pa dito. Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-aakay sa kanila, papunta dito, Panginoon, upang sama-sama kami magluwalhati, magsamba sa iyo. At dinadalangin din namin patuloy ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, na o Panginoon, linisin mo ang kanyang labi, ikaw ang aming makita, Panginoon, ilagay mo po sa iyong likuran ang iyong tagapagsalita. At nawa sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ay maluwalhati ka namin, mapusog ang aming mga puso, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ay buhay na Diyos,
Ikaw ay makapangyarihang Diyos, Ikaw ay sumasa amin, hindi mo kami pinapabayaan kahit kailanman. Thank you, Lord Jesus. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ating po pagpapatuloy, inaanyayahan ko na po yung mga awit para sa ating praise and worship team. Para sa ating praise and worship pala. Di na
sister-in-law namin. At sabi ko sa kanya mga kapatid, sa mga anak niya, na-share kasi ako dito. Sabi ko, na-share niyo ba ang mama ninyo about salvation, about Jesus? Sabi niya, opo, auntie. Sabi niya, kaya nga tingnan mo ang mukha ng mama, maaliwalas. Ganyan pala kung nasa Panginoon, pag mamamatay ka, pag patay ka na, ang mukha mo, wala ka na katawan mo pa maaliwalas. Kaya, dapat, mahal na mahal natin ang Panginoon Jesus. No? Huwag natin siya ipagpalit. Sabi, kailan mahal hindi kita ipagpapalit. Sapagkat sa piling mo ay langit. Sa piling ng Diyos ay langit. Pagkapiling natin ang mundo, ano? No, alam na natin. Ngayong umaga, purihin natin ang Panginoon dahil makakamit tayo ng panibagong aralin. Pagkamat ng iba ay sabi ay hindi ka marunong si pastor, no? Hindi ko alam kung bakit. Siguro wala silang natutunan, na? Wala silang natutunan. Hanggang ngayon ba, no? No? Kaya ngayon, ganda natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ang ating lingkod, si Pastor Edgerson Miguel. Okay lang yun, baba ka ng tao, basta tinataas ka ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, pasensya na, halatang halata ang boses ko. Sana naka-schedule ako umawit mamaya. Nilipat ko, nagpalit muna kami ni Ate Lisa. Siya ang aawit talaga. Malat na malat pa po. 5 araw na ganito. No? Gusto ko mang umawit, walang lalabas na boses. Kaya nga, ito pagpaumanin, hindi ko gaano lalakasan ang boses ko. No? Kaya, makinig lamang po kayo. Napakalaga po na pag-uusapan natin. Sorry. Kaya nga, ang Bible study ng Friday, malala ang boses ko. Hanggang ngayon, kita nyo naman, no? Baka sa Martes, hindi ako makapag-broadcast. Kasi pag ganito, nakakahiya. Pero, alang-alang kay Lord dahil mahal natin si Lord, gagawin natin ang lahat. Kaya makinig po tayo. Magbilang tayo ng araw. Lunes, Martes hanggang Sabado, 6 na araw. Pag-Linggo, bawal na po ang politiko na pumasok sa charts. Huling linggo. Okay. 6 na araw, ay di makakapagsalita. Kakain ng kindi. Okay. 6 na araw na lamang po. Eleksyon na. Pakitaas na ang kamay. Sino ang bubuto? Sino ba? Sino yun? Yung ibubuto mo? Okay. May itatanong po ako. Sino po ang gusto sa bago? Taas ang kamay. Wow. Sino ang gusto sa luma? Dalawa tayo. Sinsya na. Alam po ninyo, ang sikreto sa pagboto para tayo managana. Hindi po ito ang topic. Hindi ito ang topic. Para managana ang bansang Pilipinas. Sino ang dapat nating sundin para bumoto? Ang utyok ba ng tao, ng kapwa-tao? Iyon kung ano ang nasa puso natin at sumangguni tayo
sa Diyos, sa banal na Espiritu, hindi kanya tuturuan ng mali. Dahil lahat tayo, siya na talaga. Dapat siya na talaga nagsalita. Ang asawa ko. Ha? Lalong mamamala talaga. Kaya, kasi siya hindi ako, di ba, malakas ako magsalita. Dahan-dahan lang. Okay. So, sa banal na Espiritu tayo. Dahil tayong mga Kristiyano ay mayroong banal na Espiritu. Lahat po. Kaya, mamayang gabi, umpisahan niyo mamayang gabi, sino po ba ang karapat-dapat namin iboto? No? Kasi, tingnan po ninyo, si King Saul, di ba, nakwento ko na yan sa inyo, ang unang anointed king, pero hindi gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, si King David. Siya po ang gusto kasi kaya nga si Judah ang nasa line-up. Si Judah. So si King Saul ang may gusto, hindi Diyos. Sino may gusto? Kay King Saul na maging hari. Tao. Lahat ng tao noon nagsisigawan sila. Gusto na po namin ng hari. Dahil naiinggit kami sa mga karatig bayan, may mga kanya-kanya ng kaharian. Naiinggit daw sila. Eh, tinakot nga ng Diyos, sige, yung mga lalaki gagawin kong sundalo, pwedeng mamatay. Yung mga babae gagawin kong katulong sa palasyo, nagpapakain. Makulit talaga. Gusto pa rin nila. So, anong nangyari kay King Saul? Siya po namatay sa labanan. Kasama ang dalawa niyang anak na namatay. So, sa madaling salita, loser kasi ang naglagay tao. Pero kung si God ang ating sinunod, kaya nga, ilang kayo? Itanong niyo sa Holy Spirit. Hindi tayo bibigyan ng masama politiko at giginhawa pa ang lugar natin. No? Kasi lugar-lugar mayor-mayor. Kung Pangulo, buong bansa giginhawa. Pag pinili natin ang tamang Pangulo. Ngayon, dahil nangyari yung Pangulo sa kasalukuyan na nakaupo, maraming negosyante ang nagsasabi, naghihirap dahil sa Pangulo natin. Hindi po yan totoo. Nakahula. Si Jesus mismo ang naghula. Matthew 24, 1 to 14. Ang sinasabi po doon, darating talaga ang taggutom. Darating talaga yan. Kaya kahit sino pa ang nakaupo, darating talaga ang taggutom. Kasi hula ni Jesus. Basahin po ninyo yan sa Matthew 24, the whole chapter. Lahat ng hula na doon, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng bansa laban sa bansa, di ba nangyayari na yung gera, may lilitaw ng mga bulaang propeta, di ba nangyayari na yan, at mayroon pang aangkilin na siya, si Kristo, siya ang Mesiya. Mababasa yan sa 24 verse 5 and 6. Di ba may umangkin na, ako ang ganang katotohanan. So, nangyayari na po. Pero ang sabi ni God, hindi pa darating ang wakas. Yan ay palatandaan. Ipinakikita na yung palatandaan na darating talaga yung tagutom, lindol, bagyo, lahat-lahat darating yan. Palatandaan pa lang. Okay. So, nasabi ko na hindi po ito ang topic. Ang topic ko po ay ang sacerdote o high priest. Yan po ang topic. Pero bago sa topic, doon muna
ako sa continuation ng last Sunday. Sino nakakaalam? Ano ba ang ating topic last Sunday? Predestination and free will. Ano daw? Predestination and free will. Good. Very good. Tatanggap ka talaga ng regalo sa December. Okay. Ang topic po natin, predestination. No? Pero, hindi ko gaano natapos. Kaya, uulitin ko po na dadagdagan ko bago yung ating topic na yun. Predestination. Napakahalaga po ito. No? Kasi itong predestination, bihira po ang nakakalam. Kaya gusto kong maunawaan natin lahat. Ano ba yung predestination? Ano ba ang dapat gawin? No? So, ito po, di ba, last Sunday, pinakita ko yan sa inyo. Nag-umpisa ang tao, kaya Adan, ika-20 si Abraham. Di ba sinabi ko, tatlo lang dyan ang naligtas. Si Enoch, si Noah, si Abraham. Si Enoch at Noah, wala pong predestination. Sila lang ang naligtas. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, individual ang salvation sa pasimula. Si Enoch, ika-7, ika-10, si Noah. At galing kay Noah hanggang kay Tera, yung panlabing-siyam, Gentiles, makasalanan po lahat yan. Walang naligtas dyan. Noong panahon, wala. Pero, yung babasahin ko sa 1 Peter chapter 3:18, nandoon na sila sa Holy City. Okay. So, tatapusin ko na dyan, balik tayo kay Abraham. Yan ako. The genealogy of Jesus, the Messiah. Hindi ko yung tinalakay nung linggo. No? Napakahalaga po niya. Number 1 na si Abraham. Number 42, si Jesus. Number 42. Ang 43, sino? Amen. Tayo. Di ba? Tayo ang Gentiles. Mapalad tayo. Paano tayo naiupo? Sinong nakakatanda? May regalo na naman sa December. Paano tayo naiupo? Anong Bible? Galatia chapter 3 verse 29. Dahil maliwanag, kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. Ano magandang pangako sa kanya? Diba? Ang pangako ng Diyos sa kanya. Ang mga anak mo, hanggang kaapu-apuhan, maliligtas. Same. Predestined. Nakatalaga sila ang lahi ni Abraham, nakatalaga sa langit. Nakukuha po ba? Kasi napakaliwanag na ang lahi ni Abraham ay hindi makasalanan. Kasi ganito, kapag hindi ka Hudyo, kapag hindi ka lahi ni Abraham, makasalanan ka. Kaya diba tayo dati, hindi naman tayo lahi, kaya tayo dati makasalanan, Gentiles. Ibig sabihin, pag namatay tayo, sa impyerno ang tungo natin.
mapalad tayo. May nag-sacrifice si Jesus. Inihandog niya ang kanyang katawan para sa inyo at sa akin. Yung kasalanan niyo at kasalanan ko na ako ang dapat namatay sa krus, si Jesus ang namatay sa krus dahil sa kasalanan natin. Hinandog niya ang kanyang buhay. So, yun ang maganda. So, predestined. Ulitin ko, di ba? Kapag hindi ka Hudyo, makasalanan ka. Sa madaling salita, ang Hudyo ay hindi makasalanan. Pero, ang katotohanan, maraming Hudyo makasalanan. Papakita ko sa inyo. Yung lahi ni Jacob, nakikita nyo, number 3. Ako, anak niya si Judah. Hindi lang si Judah ang anak niya. Yan po. Kung nakikita niyo yan, ang anak niyang panganay kay Leah, ni Jacob, si Ruben. Pangalawa, si Simeon. Pangatlo, si Levi. Si Levi po ang pinagmulan ng mga pari. Kaya mamaya, high priest tayo. Siya ang pinagmulan ng pari. Yung high priest, pinakamataas. Pag sinabing high priest, pinakamataas. At si Judah number 4. Diba? Si Judah, sa 12, si Judah ang nilagay sa downline. Doon sa lahi ni Jesus. Si Judah, diba? Itabalik ko. Oh. Si ako, si Judah, number 4. Bakit si Judah ang nilagay? Kasi pag hindi si Judah ang inilagay, hindi magiging King of Kings si Jesus. Kasi ang gusto nga ni Lord, kay Judah magmumula, hindi kay Benjamin. Si King Saul po, na sinabi ko kanina, King Saul, lahi ni Benjamin. Balik ko kay ako. Si Benjamin po, nakikita niyo, pang-ilan? Pang-12, pang-12. Kaya, kung ang hari magmumula kay King Saul, masisira yung gusto ni Lord na galing kay Judah. Kaya nga, from Judah, pang-ilan si Judah? Pang-4. Kanino nagsimula ang King David? Pang-14. So, 10 henerasyon bago lumabas si King David. Si King David po, makasalanan. Ang kasalanan ni King David, murder. Alam ko, magbabasa kayo ng Bible. Nakita kasi si Bathsheba na naliligo ng hubot-hubad at si King David nasa tuktok ng kanyang palasyo, tanaw na tanaw ang kagandahan. At itong si Bathsheba, ang asawa niya, kapitan ng sundalo. Kaya tinanong ni King David, sino ba ang asawa niya? Yung pong kapitan ninyo. So sabi niya, sige, ganito gawin natin. Pumunta kayo sa gera, isama niyo yung kapitan. Pagdating doon, iwan niyo, mamamatay siya. Patay na. So, ang kaso ni King David, murder. Murder ang kaso. Okay. Pero, nagsisi siya, humingi ng tawad. Kaya still, a man after God's own heart. Siya pa rin ang mahal ng Diyos. Dahil kay Abraham. Sa dalawang yan, sa 41, huwag mo natin isali si Jesus. Sa 41, ang mahal ng Diyos, si Abraham, at si King David. Mahal na mahal po yan. Kaya, si King David, pag na-impyerno, magiging sinungaling ang Diyos. Lalo naman si Solomon. No? Diba? Si King Solomon, pang-15. Anak
ni King David kay Bathsheba. Anak. Okay. Ang asawa na legal, 700. Ang asawa ni Solomon, 700. Mayroon pa siyang kabit na 300. Okay lang sana yung 700 kasi kalahi Israelita na sumasamba sa Diyos Ama. Yung 300 na kinuha niya na pinakasalan niya rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa Baal, sa hindi totoong Diyos. Kaya, ang sabi sa banal na kasulatan, doon nasira si King Solomon. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Kasi, nasa downline from Abraham, ika-15, Solomon, King Solomon. Kung si King Solomon mapupunta sa impyerno, masisira ang predestined. Kasi pag sinabing predestined sila sa langit. Inheritance. Diba? Nasabi ko na yan sa inyo nung nakaraan. Inheritance. Mai-inherit. Yung pagligtas kasi kay Abraham, buong pamilya. Si Sarah, hindi naman niya naniniwala. Tumatawa pa yan ng sinabihan. Sarah, mga anak ka sa susunod na taon. Tawa ng tawa, ayaw maniwala. Pero kasama sa naligtas si Sarah. At itong si Isaac, yung pangalawa, yan ang anak ng pangako. Yan po ang anak ng pangako. Kaya, sila po inherit ang kaligtasan, inherit lahat sila saved. Maging si Judas po ay lahi. Nino? Pakita sa kamay. Kaninong lahi si Judas? 12. Benjamin na naman. Si Pablo lahi ni Benjamin. Si Judas lahi ni Benjamin. Si King Saul lahi ni Benjamin. So, kung si Judas sa impyerno pupulutin, magiging sinungaling ang Diyos. Bakit? Romans 11:26 lagi kong itinuturo. All Israelites are saved as it is written. Lahat ng Israelita maliligtas sapagkat may kasulatan. May kasulatan. Inheritance. Predestined. Doon sila. Ngayon, ibabalik ko sa genealogy, sa lahi. Dito na ako magpapahinga, matagal pa sana. Kaya lang, umibigay na ang boses ni Pastor San Miguel. Kakanta pa raw, sabi sa programa. Hindi ko naman alam na magkakasakit. So, dito na. Ito na po ang final. 43 tayo. Pero hindi lahat. Yung may Kristo lang. Yung naniniwala lang kay Jesus. Diba kung kayo kay Kristo, kabilang ka sa lahi ni Abraham. Anak ka ni Abraham. Lahat tayo anak ni Abraham. At ang pangako kay Abraham, matatanggap nyo rin. Kaya ito ang the best na gusto kong makita. Kung mayroon tayong asawa at mga anak na matitigas ang ulo, huwag na po tayong mag-alala. Ang asawa ko, nasasabi ko yan sa inyo noon pa, year 2000, nandiyan kami. Sa harap ng nagtitinda ng patuka yan, sa harap ng bahay ni Rodi, yung malaki, diyan kami nakatira noon. 1998 hanggang 2002. Diyan nagtibo yung anak kong babae. Diyan nagtibo. Nahuli ko to madaling araw, mga alas 5. Iyak na iyak. Sabi, bakit? Kasi yung anak natin panganay, napapariwala. Napapariwala daw, sabi. Oo, sabi ko, huwag ka mag-alala. Diba lahi din ako ni Abraham?
kung ano yung pangako kay Abraham, lahi din ako ni Abraham. Ang pangako, maliligtas ang lahat niyang anak hanggang kaapu-apuhan. Same. So ako, ganun din. Sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-alala kasi yung pag-aalala, yan ang papatay sa atin. Kaya nagadali ang buhay natin. Dahil stress. Lagi tayong stress. Eh wala namang dapat ipag-alala. Diba? Kaya ito ang gusto ko, ito yung final na inulit ko ang predestined. Nakadispino na po tayo hanggang kaapu-apuhan sa langit. Huwag na po tayo mag-alala. Okay. So, nabanggit ko na yung pinakapainan. Sana ngayon, ano ang gawin? Sabi nga sa Matthew 6:26, don't worry, be happy. Diba? Huwag na daw po tayo kasi ang worry, hindi natin aabutin ang gusto natin taon. No, ako may nalulungkot na bagamat lagi kong isinasama kayong lahat gabi-gabi tuwing tuwing madaling araw, 3:00 hanggang 5:00, binigising ko ako ni Lord para ipag-pray kayo na walang mamamatay.